Hello, great morning po sa inyo lahat. Again, this is Roman John Nyoso and nandito po ako ngayon para ipakita po sa inyo kung paano nga ba yung pagbili ng shares sa stock market. So, ipapakita ko po sa inyo ngayon step by step kung paano po bumili ng stock. And mamaya rin ipapakita ko po sa inyo kung paano ako namimili, ano nga ba yung basehan ko sa pagpili ng mga kumpanya at kung sino po yung nagtuturo sa akin na bumili ng mga company na ito. Gusto ko pong linawin po sa inyo, paulit-ulit ko pong sinasabi na hindi po ako eksperto sa stock market. Hindi ko po linya yan. Isa po akong registered nurse. I'm also a real estate broker, licensed real estate broker, pero wala po itong kinalaman sa stock market. Pero paano ko nga ba nagagawa? Yun po yung pinakamalaking tanong doon. Paano ko nalalaman kung ano yung mga company bibilhin? Yun kasi yung pinaka-challenge sa stock market. Kung ano yung mga company tamang bilhin at yung mga company na dapat din nating iwasan kapag nasa long-term investment tayo. So, para ipakita sa inyo na napakadali lamang nito, para ipakita sa inyo na kahit sino pwedeng gawin ito, panoorin po nating mabuti itong gagawin ko po ngayon. Ang kailangan ko po munang gawin sa ngayon ay mag-log in dun sa tinatawag nating stock market online brokerage firm. Yun nga po yung Cole Financial. Itong Cole Financial na ito, sila po ang pinakamalaki na real estate brokerage firm dito sa Pilipinas. Sila po ang pinaka-stable na company. Ang may-ari po nito si Edward Lee and matagal na po silang kumpanya. Publicly listed na po sila. Nag-IPO na po itong company ito. Kaya napaka-stable. Wala po tayong dapat ikabahala sa company na ito. Hindi ko po sila pinopromote sa inyo dahil may commission ako sa kanila. No? Wala pong commission. Pero sila po kasi yung online brokerage firm ko. And I highly suggest na kapag mag-open kayo ng stock market account ninyo someday, dito po kayo kay Cole Financial. So maglalagin po ako. Lalagay ko na po yung details ko dito sa taas. Login details para makapag-login. And welcome po dito sa dashboard ko. So ito po yung dashboard ko sa ngayon. And today, I just earned 42,000 today alone. So, gusto ko po sanang mag-discuss pa about yung sa mga earnings na yan. Gusto ko pa ipakita sana sa inyo. Just not to brag you, but to encourage you and to give you inspiration dito na may kita talaga dito sa stock market. Pero, ang plano ko, ang purpose po nitong video na to ngayon ay para ipakita po sa inyo paano yung bumili yung step by step na pagbili. So, mayroon po akong nilaan na ibang video para ipakita sa inyo yung mga income naman. Pero sa ngayon, papakita ko po sa inyo kung paano ang bumili. Okay? Napakadali lamang po niyan. Meron po kayong makikita dito. Makikita nyo, napakadami ng numbers, napakadami ng kung ano-ano dito. Hindi natin maintindihan. Kahit ako, hindi ko po maintindihan yung mga yan sa totoo lang. Pero kumikita po ako every single day. Kung minsan naman, meron ding bagsak yung market natin. Pero almost majority ng mga araw may kita talaga sa stock market. So paano ko ba ginagawa yan? Ito lang po yung sagot. Napakadali. Alam niyo po nakikita niyo po itong parang search box na ito na nandito, nakalagay stock. Tapos may nagbi-blink po diyan. Ang ilalagay po natin diyan ay yung code. Okay? Yung company code. Yun po yung ilalagay natin diyan. For example, meron po tayong Ayala Land Corporation. Ayala Land Incorporated pala, sorry. So, meron tayong SM. Meron tayong BDO. Meron tayong kung ano-ano pang malalaking kumpanya. PLDT, Globe, mga ganyan. So, yung mga companies po na yun, hindi po natin ilalagay yung buong pangalan niya na PLDT, ganyan. Hindi po ganoon. May mga codes po sila. Okay? So, yung mga code na yun yung kailangan nating malaman. At paano ko malalaman kung ano yung bibilin kong kumpanya dyan? Ito po yung pinakasagot. Mayroon po kasing tinatawag na Truly Rich Club na kumpanya kung saan itong Truly Rich Club na ito po yung nagsasabi kung ano yung mga dapat nating bilhing kumpanya sa stock market.
Ang may-ari po ng kumpanya na ito, yung Truly Rich Club, ay si Brother Bo Sanchez. Si Brother Bo Sanchez po ay isang sikat na author dito sa Pilipinas. Napakadami na po niya nasulat na libro. Almost 40 books na po yung naisulat niya. And ang kagandahan niyan ngayon, tinuturuan niya tayong mga Pilipino sa financial literacy, especially sa stock market. So makikita niyo po rito, pumasok po ako rin sa account ko. Marami po siya dito mga speeches, videos, mga inspirational videos, pero ang pinaka-importante po sa ngayon sa video presentation natin na ito is malaman nyo itong sum table na nandito. Itong sum table po na ito, napakasimple lamang po ng gustong sabihin nito sa atin. Gusto lamang po nitong ipakita sa atin kung ano yung mga dapat nating mga kumpanyang bilhin at kung ano yung mga action na dapat nating gawin sa mga kumpanya na ito. Let's say for example, makikita nyo dito, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, may AC na nakalagay dito. AC, yung AC na yan, ang tawag dyan is stock code or yung company code ng isang kumpanya ng Ayala Corporation sa stock market. Ito pong AC, ibig sabihin Ayala Corporation. Ali, ibig sabihin yan Ayala Land Incorporated. BDO, yan po yung bangko natin. Banco de Oro. Cebu Pac, Cebu Pacific, yan yung SEB. So ito pong mga ito, yan yung mga codes. Yan po yung hinahanap kanina ni Cole Financial sa atin na code. So yan po yung ilalagay natin dito. Dun sa Cole Financial mamaya. So, paano nga ba basahin itong sum table na ito? So makikita nyo po dito, meron po dito nakalagay na stocks. Yun nga, yung code yung mga yon, yung current price niya, ito yung current price doon sa Cole Financial na nakalagay. Buy below price, ibig sabihin lamang po niyan kapag mas mababa yung presyo, yung current price sa buy below price, ibig sabihin dapat tayong bumili doon. Yung target price naman, yung kapag naabot na natin yung presyo na yan, kapag yung current price natin naabot na yung target price, ibig sabihin lamang po, kailangan na nating ibenta someday yung stock natin na yun. Okay? So, expected growth, ibig sabihin lamang po niyan, kapag bumili ka ng Ayala Corporation ngayon, ang kikitain mo, 5.91%. Yun yung in-expect natin na itataas ng pera mo. Okay? And then, ang maximum percentage, yan po yung maximum na allotted na pera na pwede mong ilagay dun sa isang stock na ito. Let's say, for example, meron kang 100,000 pesos. So, kapag 20% ang nakalagay dito, maximum of 20,000 lang ang pwede mong ilaan para sa Ayala Corporation. Okay? To summarize lahat yan, actually, hindi naman po ganun kahirap eh. Kahit na hindi ko pinaliwanag kung ano ng mga numbers dito, ito po talaga yung pinaka-importante dyan. Yung action to take. Yung action to take po na yan, sinasabi lamang po dito kung bibili ka pa o hindi na. Okay? So, ibig sabihin lamang po, Ayala Corporation ngayon, stop buying. Hindi ko na po bibilin yan ngayon kasi stop buying nga yung action niya. So, sa ngayon, ang bibilin ko lamang po sa ngayon ay itong mga continue buying na ito. Honestly, wala pa ako nitong dalawang kumpanya na nasa pinakababa. Bago lamang po yan, kakalagay lang po ni Brother Bo Sanchez. So, UBP at saka CHP, yun po yung dalawang kumpanya na wala pa ako sa ngayon dito sa dashboard ko sa my Cole Financial. So, yun po yung mga bibilhin natin. So, ilalagay ko po yung UBP, yan po yung code na hinahanap ni Cole Financial. So, ilalagay ko po dito ngayon yan. Sabi ni Brother Bo Sanchez, bumili ka roman ng UBP. So, ano nga ba yung UBP na yan? Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin yan, pero malalaman po natin. So, lumabas po ito, Union Bank of the Philippines. Yun po pala yung ibig sabihin ng UBP. Ang presyo po niya ngayon ay 72.65 pesos po siya per share ngayon. Yun po yung presyo ng Union Bank of the Philippines. So, ang gagawin naman po natin, bibili po tayo, pipindutin po natin itong buy button dito. So, buy or sell, buy po tayo sa ngayon. Ganun lang po kadali ang pagbili ng stock market. Pipindutin mo lang yung buy. And then, mapupunta ka sa page po na ito. Ito pong page na to, ang pinaka-importanting malaman nyo po dito is yung ask and yung bid. Yung ask at saka yung bid. Bakit? Ito po kasi yung magiging basihan natin ng pagbili natin ng presyo niya. Okay, dito natin i-base yung price ng pagbili natin ng stock. So ngayon, ang Union Bank ngayon, ang pinakamababang pwede mong bilhin na presyo ay 72.65. Okay?
So, meron diyang 70, merong nagbibid dyan, 72.7, 72.75. Pero ang gusto natin, syempre, yung pinakamababang presyo para at least mababa natin makuha, makatipid tayo, and mas malaki yung kitain natin. So, sa ngayon, ang pipiliin ko, 72.65. Ito po yung presyo na ilalagay ko po rito sa price natin. 72.65. Yan po yung price per share natin. Balang araw, kapag magbebenta po tayo, kapag tayo naman yung magbebenta, kasi ngayon, buying tayo ngayon, tayo yung bibili. Pero someday, for your information, dito po sa bid tayo, kapag magbebenta naman tayo ng share someday, bid. So, 72.60, dyan yung pwede nilang ipangbenta someday. Okay? So, number of share, yung number of share na yan, napakadali lamang po yan. Dito lamang po natin titignan yan sa may board lot. Yung board lot po na yan, ang naglagay po rito 10. So, ibig sabihin 10, yung board lot natin is 10, hindi po tayo pwedeng bumaba sa 10. So, dapat, ang minimum na share na pwede natin bilhin ay 10. So, pwedeng, tapos divisible dapat by 10. So, kapag, for example, mas mataas sa 10 ang gusto mong bilhin, so, dapat 10, 20, 30, 40, 50, ganyan. Hindi po siya pwedeng 10, hindi ka pwedeng bumili ng 18 or 15, hindi ka pwedeng bumili ng 11, ganyan. Dapat by 10, okay? Divisible by 10. So, ang bibilin ko ngayon ay, let's say for example, 50. 50 shares ang bibilin ko at 72.65. Okay? So, titignan ko na po ngayon kung magkano yan. Ipindutin ko po yung preview. Teka, balik po tayo. Balik po tayo saglit. May gusto po akong pakita sa inyo doon. Okay? So, ulitin ko po. 72.7 na. And then, sorry. Dito po dapat yun. 72.7. And then, ang shares na bibiling ko by 10. So, mga 50 yung bibiling ko po na share. 50. So, ang presyo po niya, nakalagay dito, 3,657.94. So, ang pera ko na pwede kong ipangbili na naiwan sa account ko ngayon ay 17,723 pa. Kaya pwede ko pang bilhin itong 3,600 na yan. So, bibilin ko na po siya ngayon by pressing the preview order. Price shouldn't be equal to last price. So, ulitin po natin. Palitan natin siya ng 72.65 na lang. Preview order. Okay. So, 72.65 po natin siya nabili. Ilalagay ko po dito yung... so, nakalagay po dyan, ang presyo po ng total order natin is 3,655. Ang ginawa po nila doon, yung price niya kanina na 72.65, i-multiply lang po nila doon sa shares na bibili natin, which is 50. So, 50 times 72.65 ang lumabas po dyan ay 3,632.50. So, ang lalagay ko lamang po dito, yung password ko, lalagay ko na dyan. Then, buy order na tayo. So, oops, incorrect daw siya. Alam niyo po, ito yung problema ko eh. Yun! Yes! Thank you, Lord. So, ayan, nabili ko na po siya ngayon. Your order is being sent for execution. Please see trading history. So, titignan na po natin kung lumabas na yung Union Bank. Oops. Tignan po natin. So, kapag gusto natin makita kung lumabas na ba sa portfolio natin, dito po tayo pupunta sa trade na ito. Trade then portfolio. Titignan natin ngayon kung lumabas na ba yung Union Bank. Ayan, lumabas na po yung Union Bank. Nandito na po siya sa pinakadulo. Makikita nyo po dyan, UBP, Union Bank of the Philippines. Portfolio natin, nandito na po siya. Ito yung shares na binili natin at 72.65 siya. Tapos 50 yung share natin dito. So, ganun po siya. Balang araw yan, negative pa po siya ngayon kasi kailangan ko pa pong magbayad dun sa broker natin. May konting bawas. Ito po yun, 1.75. Kaya okay lang po yan kahit negative siya. Bukas yan or sa makalawang araw, magiging positive nun. Kikita na rin yung stock na yan. Okay? So, basically ganun po. Sana po na nakatulong po ito sa inyo. Maraming beses na po tayo
paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, napakadaming beses na po nating bumibili sa mga malalaking kumpanya ito. Bumibili tayo sa SM, nag-grocery tayo doon, tumatawag tayo sa pamamagitan ng PLDT, bumibili tayo ng gasolina, nakikikain tayo kay Jollibee, kung ano-ano pa. Pero minsan di po tayo nakinabang when it comes to financial side. So, ito na po yung paraan natin para at least naman kahit papano, kumita tayo sa mga malalaking kumpanya nito. Makikibili lang po tayo ng shares sa kanila, and then, pag kumita sila, kikita rin po tayo. Napakaganda pong investment na to kasi eventually, itong mga malalaking company na to, kasi lumalaki at lumalaki talaga ang price. Itong mga to, yung iba dito, nagsimula din po ng napakaliit lang din naman po nito mga share nila dati. Nagsimula po ng piso, 2, 3, mga ganyan yung mga ano. Pero ngayon, nasa 800 plus na yung presyo nila. Yung iba, nasa 1,000 plus pa. So, ibig sabihin lamang po, kapag binili mo siya dati ng piso, tapos na ngayon 10 piso na, 10 beses tumaas yung pera mo. So, ganun po siya. Yun po yung gusto natin mangyari. And kapag blue chips company, ito yung mga stable companies, wala po tayo dapat ikabahala dito. Napakagandang kumpanya po nito mga ito. Okay? So, hello guys! Once again, this is Roman John Yoso, and maraming salamat po sa pakikinig ninyo dito sa demo natin ito, sa video presentation na ito. Guys, meron pa akong huling bonus sa inyo. Okay? Gusto niyo bang malaman kung paano lahat nagsimula talaga ang stock market investment ko? Yan po ay dahil sa nabasa ko yung libro ni Brother Bo Sanchez na pinamagatang, ito po siya, My Maid Invest in the Stock Market. So, nung nabasa ko po itong libro na to guys, siguro mga 1 or 2 hours ko siyang binasa. Napakasarap niyang basahin, and sinasabi lamang po dito na yung maid ni Brother Bo Sanchez, nagawa niyang maging milyonarya sa pamamagitan ng ng stock market investment. So, kung kaya nung maid ni Brother Bo, malamang-lamang kayang-kaya po nating lahat ito. Okay, so ito pong librong to, mabibili po natin ito sa national bookstores. And bilang bonus ko sa inyo ngayon, makukuha nyo po ito for free. Okay? So, meron po akong link na nilagay dito sa video na ito. It's either siguro nasa ibaba ng video na to o nasa taas ng video na ito. Hanapin nyo na lang po. Mayroon pong link dyan. Pindutin nyo lamang po yung link na yon, and mapupunta po kayo dun sa kung saang website nyo ma-download itong stock market book na ito ni Brother Bo Sanchez, My Maid Invest in the Stock Market. So, ano pang ginagawa natin? I-download na po natin yung libro. So, hopefully nakatulong po ako sa inyo, nakapagbigay ng konting value sa inyo itong video na ito. Maraming salamat po. God bless you.